Hi guys! So ngayon, may bagong update sa YouTube para sa mga shorts video. So ngayon, pumunta kayo sa inyong mga YouTube studio. So makikita nyo doon, ito, yung news. Ayan. So may nakalagay dyan na longer shorts, more of you. Ayan, so instead na 1 minute, so ngayon ay magiging up to 3 minutes na po yung ating shorts video na pwedeng ma-upload sa ating mga shorts video or sa ating YouTube channel. So click lang natin learn more na to para natin malalaman kung kailan ito effective. Basahin natin. Okay, so wait lang. Ayan. Okay, so understand the 3-minute YouTube shorts. So basahin natin. You can soon start creating YouTube shorts up to 3 minutes in length. This gives you more time to tell your stories, showcase your creativity, and captivate your audience. So, eligibility for 3 minutes short. Okay, sabi dito, videos uploaded up after October 15, 2024. So, magi-start ng October 15 yung pwedeng mag-upload ng 3-minute shorts video sa ating mga YouTubes. So, sabi dito, any videos uploaded on or after this date with a square or vertical aspect ratio. So, di ba may mga landscape, portrait. So, di ba kadalasan sa YouTube Shorts ay naka-portrait. So, sabi dito, square or vertical o ito yung portrait aspect ratio up to 3 minutes. Sabi dyan, up to 3 minutes in length will be categorized as shorts on YouTube. So, ibig sabihin, kahit na square yan, or vertical, or portrait, pag umabot yan ng 3 minutes, so automatic yan po ay makakategorize as shorts. Sabi dito, this video can be monetized in shorts revenue sharing model. Okay, so, di ba nakaraan, no, na pag 1 minute, yun na yung magiging shorts, at dun yun, mamamonetize siya sa shorts revenue. Pero ngayon, 3 minutes below is categorized short revenue na siya. Okay? Hindi na siya mapupunta sa long-term video. So, alam naman natin na ang shorts revenue sharing ay medyo mas may kababaan kaysa dun sa mga long-term video. Okay? So, pero mas maganda na rin to ngayon na mayroong 3 minutes shorts kasi mas mamaximize natin yung pagpapakita natin ng mga information ng mga videos pagdating sa shorts feed. So sabi dyan, ayan, these videos can monetize in a short revenue sharing model from the shorts feed. So basahin na lang ditong learn more about shorts monetization. Next, videos uploaded before October 15, 2024. So ito naman yung mga na-upload na natin bago pa mag-October 15. Okay? So, ito yung mga past video natin. Sabi dito, any videos uploaded before this date will remain the same as a long form video on YouTube. So, ibig sabihin, yung mga 2 minutes, 3 minutes, so 2 minutes above or 1 minute above, so makakategorize pa rin yun as long form video on YouTube. At syempre, yung kita nun, mapupunta pa din sa long form video on YouTube. But, kung yan ay after October 15 na, so lahat ng 3 minutes pababa, mapupunta na po ang revenue niya sa shorts revenue sharing model. Then, this video can continue to be monetized in a long form revenue sharing mode on the watch page. So, ayun nga. So, pwede pa tayo makapag-upload ng mga 2 minutes, 3 minutes video pababa na mapupunta pa sa long form revenue sharing bago po mag-October 15. Pero pag after na po ng October 15, ang revenue po niya mapupunta na sa shorts revenue sharing model. Okay po. So, next, upload 3 minutes shorts. So, may note dito, currently, you cannot create 3-minute shorts via shorts camera in YouTube mobile app. You can upload shorts that are up to 3 minutes through your YouTube Studio on desktop
or mobile apps. So hindi daw tayo makapaggawa ng 3-minute shorts via shorts camera sa YouTube. Syempre, di ba may mga shorts camera doon sa YouTube, sa mobile app natin. Pero ngayon, hindi siya pwede. Ano lang ang pwede? So, gagawa tayo ng 3-minute through YouTube Studio and desktop or mobile apps. So, third-party claim content for shorts that is over 1 minute. Ayan, kasi isa to sa mga issue or problema. Sabi dyan, any shorts that is over 1 minute in duration with an active content ID claim of any type. So, ano ba tong content ID claim na to? Ay, sa mamaya, malalaman natin. So, including manual claims will be blocked globally on YouTube. So, basta't may active content ID claim ka, automatic yun ay mabablock globally on YouTube. Ibig sabihin, hindi yan mapapanood ng mga viewers anywhere or kahit bagay sa Pilipinas or sa ibang bansa. So, the video will not be playable. Yan, hindi rin siya nabi-play or hindi siya nire-recommend ni YouTube. Kaya yan po ay hindi magkakaroon ng mga views and will not be, yan, hindi rin siya magiging eligible for monetization. There are no penalties to your channel. So, wala naman siya magiging penalties sa channel natin, pero hindi siya kikita, hindi rin siya i-recommend ni YouTube, so walang manunood. Next, you may remove, sabi dyan, you may remove the claim content of or from your video. So, pwede natin yung matanggal. If you believe the claim was made in error, you can file a dispute. Once the claim is resolved, your short will be viewable and eligible for monetization. So, kasi pag na-detect na YouTube kasi na may content or may active content ID claim yung video na yun, yung short video na yun, so automatic po ibablock yun globally ni YouTube. Syempre, hindi yun mapi-play at hindi yun i-recommend ni YouTube, hindi rin yun kikita. Pero, kapag alam mong ikaw ang gumawa nun, originally sa'yo talaga yon, nagkamali lang si YouTube, nagkaroon ng error si YouTube, pwede ka pong mag-file ng dispute. So, tingnan nyo lang to paano mag-file ng dispute. Yan. So, there are no changes in limitations for shorts that are less than 1 minute in length. Ayan. So, ano ba tong content ID claim na to? So, tingnan natin to. Ayan. So, remove claim content from videos. So, if your video has a content ID claim, click natin to. Ayan. So, learn about content ID claims. Ano ba yung content ID claims? So, a content ID claim is automatically, generated when an uploaded video matches another video. Ibig sabihin, yung mga segment of a video in YouTube Content ID system. Ibig sabihin, yung in-upload mong video, may katulad siyang ibang video sa ibang channel. For example, nakapag-upload sa ibang channel ng video na yon. Then ikaw, kinuha mo lang yon, for example, or same talaga kayo ng video. So, pag na-detect yun ni YouTube, so magkakaroon ka ng content ID claim. Ibig sabihin, ikaw ay mabablock at hindi mapapunod yung video na yon. Okay? So, depending on the copyrights owner, content ID settings and content ID claims can, syempre mabablock a video from being viewed. So, monetize the video by running ads on it, sometimes sharing revenue. So, pwede pa naman yung magkaroon ng revenue kasi minsan sa YouTube, minsan hinahati niya yung sharing. For example, hati kayo ng revenue yung ng totoong may-ari o yung original na may-ari. For example, inedit mo lang pero may nakita pa rin mga segment ng video doon na hindi sa'yo. So, pwedeng magkaroon ng sharing revenue. Itong sharing revenue, ang color ng $ sa inyong YouTube Studio, kung makikita nyo yun, is yellow. Ayan. While, kapag naka-black talaga, ang $ is talagang black sign, then parang may slash. Then, kapag
not eligible for monetization ang color ng dollar sign ay red. So sabi dito, track the video's viewership statistics. So ayan po yung learn about content ID claims. So ang ganda lang ng update ngayon ni YouTube pagdating sa 3 minutes video. Ayan, balikan natin. Okay, so abang-abang tayo ngayong October 15, 2024. Ilang days na lang at magi-start na ang 3 minutes shorts. Alam ko, pwede yung iba niya nakapag-ready na nang i-upload nila kasi maganda to. No, ang ganda ng update ni YouTube. So yan lang guys. So I hope na naunawaan at nakatulong ang video na to. So huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi pa nakasubscribe, mag-iwan ng like at mag-iwan ng comment and paka-share na rin para malaman din ng ibang mga content creator ang bagong update ni YouTube. Thank you so much everyone. God bless and see you to our next video.